Paano kung pinili ka niya, pero hindi pala ikaw ang laman ng puso niya? Paano kung nasa iyo ang title, pero sa kanya pa rin ang feelings? At paano mo malalaman kung ikaw ang kasama niya, pero hindi ikaw ang minamahal niya? Maraming lalaki ang dumadaan dito, at hindi siya madaling tanggapin. Pero ngayong video, pag-uusapan natin ang 10 palatandaan na mahal pa rin niya yung ibang lalaki, kahit ikaw ang pinili niya. Kung may 5 ka man lang na makita dito, kailangan mong maging alerto. Hindi para mag-away kayo, hindi para makipag-break ka agad, kundi para makita mo ang totoo, bago ka masaktan ng mas malala. Simulan natin, sign 1. Defensive siya pag nababanggit mo yung pangalan ng ex niya o nung lalaking hindi niya makalimutan. Kapag ang isang babae ay wala nang nararamdaman sa lalaki, tatawa lang siya, deadma lang, o minsan kinaiinisan pa. Pero kapag defensive, naiirita, nababad trip, o pilit na pinapaliit ang isyo, ibig sabihin may emosyon pa doon. Hindi ka nag-iimbento. Nararamdaman mo kasi may mali, dahil may mali talaga. Kung wala na siyang pakialam sa lalaking yun, bakit siya affected? Sign 2. Mabilis siya ma-trigger sa bagay na related sa lalaki. Halimbawa, may narinig siyang kanta na may meaning sa kanila. May nadaanan kayong lugar na pinuntahan nila dati. May movie na pinanood nila noon. O may bigla na lang siyang mood swing na hindi niya ma-explain. Kung maliit na bagay pero malaki ang epekto sa kanya, hindi pa siya fully healed. Ang puso na naka-move on, hindi na natitibag ng alaala. Sign 3. Hindi pa rin niya mabura o may tago yung old pictures nila. Kahit sinasabi niyang, wala yun, memories lang. Tandaan mo to, ang taong tapos na, tinatapon na ang gamit. Ang taong hindi pa tapos, tinatago pa rin ang ebidensya. Kung ayaw niyang burahin, pictures, videos, old messages, voice notes, screenshots, o kahit maliit na memories. Hindi yun pagiging sentimental, yun ay attachment. Kahit anong palusot niya, alam mo sa gut mo. Hindi pa siya buo sa akin. Sign 4. Lagi niyang kinukumpara ka sa iba. Siya kasi ganito, siya kasi ganyan. Hindi naman niya ginagawa to. Pag lagi kang kinukumpara, ibig sabihin may standard siyang hindi mo pa rin natatapatan. Hindi dahil kulang ka, kundi dahil hinahanap niya yung dati. Ang mga salita ng babae, minsan slip of the tongue, pero hindi slip of the heart. Sign 5. Madalas niyang ikwento yung past relationship nila kahit hindi mo tinatanong. Hindi mo hinihingi, hindi mo tinatanong. Pero siya, kusang nagkukwento. Bakit? Kasi buhay pa sa isip niya yung mga nangyari. May emotional connection pa rin. Hindi pa siya detached. Kung patay na yan sa puso niya, hindi niya na yun ibabalik-balik. Sign 6. Madalas siyang tulala, malalim mag-isip, at parang may iniisip na hindi mo maabot. Minsan akala mo ikaw ang problema. Pero ang totoo, emosyon niya yung hindi niya makontrol. Kapag may babae na hindi pa naka-move on, tahimik, malayo ang tingin, mabilis masad, parang hindi makafocus. Hindi ikaw ang iniisip niya. Pero hindi niya rin kayang sabihin sa'yo. Sign 7. Kinakausap pa rin niya si guy, kahit sinasabi niyang wala na silang connection. Ito ang pinakamasakit. Kapag ramdam mong may contact pa rin sila, kahit sinasabi niyang friendly lang. Kapatid, hindi ka tanga. Alam mo kung kailan may boundary na nalalampasan. Hindi ito selos. Hindi ito pagiging insecure. Ito ay reality. Kung mahal ka niya 100%, puputulan niya ang koneksyon 100%. Pero kung hindi niya kayang putulin, hindi ikaw ang priority ng puso niya. Sign 8. Nagseselos siya, pero hindi sa mga babae sa paligid mo, kundi sa mga babae na kamukha ng dati niyang gusto. Yes, ito ang hindi napapansin ng karamihan. Kapag ang babae ay insecure sa mga babaeng may resemblance sa past niya, ibig sabihin hindi pa siya tapos mag-compete sa idea ng dating relasyon. Hindi ikaw ang kalaban niya. Hindi ibang babae. Sarili niyang unresolved feelings. Sign 9. Hindi pantay ang effort na binibigay niya sa iyo. Mas ikaw ang nagbibigay. Mas ikaw ang lumalapit. Mas ikaw ang nag-aayos. Mas ikaw ang humahabol. Kapag half-hearted ang effort niya, half-hearted din ang puso niya.
Hindi mo pwedeng pilitin yung bukal sa puso. Hindi mo kayang punuin yung taong may laman ng iba, sign 10. Kapag nag-aaway kayo, ang bilis niyang magsabi ng, ayoko na, pagod na ako, o, hindi ko na kaya. Bakit? Kasi para sa taong hindi pa buong sayo. Hindi ka niya pinipili sa mahihirap na moments. Ang totoong committed kahit may sakit, kahit may hirap. Pipiliin ka pa rin. Pero ang babaeng may mahal pa ring iba. Mabilis sumuko, mabilis magsara, mabilis umatras. Kasi hindi ikaw ang pinanghahawakan niya. Hindi ikaw ang anchor niya. Hindi ikaw ang home. Kung naramdaman mo ang ilan sa mga palatandaang ito, hindi kita sinasabing mag-break. Hindi kita sinasabing umalis agad. Ang sinasabi ko ay ito. Tanggapin mo ang totoo, kahit masakit. Dahil walang lalaking nagtatagumpay sa pagsisinungaling sa sarili. Kung mahal mo siya, bigyan mo siya ng chance mag-heal. Pero huwag mong kalimutan mag-heal ka rin. A relationship is a partnership, not a charity. And remember this, kapatid. Kung pipiliin ka niya ng buong puso, makikita mo. Pero kung hindi ka niya kayang piliin, piliin mo ang sarili mo. Hindi ka ginawa para maging second choice. Hindi ka ginawa para maging panakip butas. At hindi ka ginawa para maging option. You are meant to be someone's peace, someone's priority, someone's final choice. At kung hindi siya yun, mas mabuti nang masaktan ka ngayon, kaysa habang buhay kang masisira.